Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ralph, makinig ka. Makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully, listen closely. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, sibitag! Ito po ng aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito. Pero tingnan nyo to. Sino pang matutuwa niyan? Senado at Kongreso. Nagagawin nyo yung parang ito'y testigo ninyo. God knows what's in our mind. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip natin. Kung anong nasa puso natin at alam ng Diyos kung tayo nagsisinungaling, ginagamit lang natin ang pangalan niya para pasikat. Kung nagsasabi po kayo ng totoo at katotohanan lang yung sinasabi ninyo, alam niyo naman ang Diyos ay nasa panig ninyo. Di ba nakakainis kung kayo'y nasa Kongreso at Senado at paggagamit ninyo pangalan ng Diyos na parang gusto nyong nasa panig ninyo? Huwag. Tigilan nyo ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Huwag niyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privileged speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon, pero mas magandang, act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. Hindi ako nagla-lecture, marami nga dyan, iba nga dyan sa inyo, mga alagad ng Diyos, may mga simbahan pa kayong mga kinaaniban ninyo Wala pong kinalaman ang Diyos dyan sa kinalalagyan ninyo. Lalo-lalo na sa institusyon ng Kongreso at Senado na narepresentan ninyo. Ang gusto marinig ng tao, ano ang mga batas na inyong gagawin kung kulang para matigilan na itong mga pambubutas ng iba dyan, ang karamihan sa inyo. Kaya kuminsan ang batas na bubutasan, nababali, nilalabag, binabaluktot. Kayo dyan, pag-aralan nyo yan. Kuminsan nakakatawa, kayo mismong gumagawa, kayo lumalabag. Kung kayo po nasa Senado or Kongreso, hindi po ako nagle-lecture, pareho rin nyo pa. Ako po nagsasabi lamang, kung gagamitin yung depensa, ang Diyos, para lumabas kayo na malinis. At ang hindi maganda rito, namin pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to. Yan, pangyarihan. Kamali ka, bata. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. Yung nag-aakusa sa inyo, ang sinasabi ninyo, abay yung sumpa ng Diyos. Di ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi ninyo? Lahat naman tayo tao. Nagkakasala. Wala pong perpekto sa atin, pero wag na nating isama ang Diyos. Alam niyo kung sino kayo, hindi na ako magbabanggit ang pangalan ninyo. Mas gusto ko pang makita sa ating Senado, in God we trust. Ang hirap po kasi, pag tayo po'y naging politiko, pero dati may nanggaling tayo sa sinasabi nating, simbahan, or simbahan na pinamumunan ninyo, tapos yan, nagka-conflict ngayon. May kausap po ako ng isang senador. At 4 na oras po kami nag-uusapan. Nang sinabi niya, alam mo Ben, kung minsan ako, nata-turn off po ako sa ibang mga kasamahan ko. Sabi niya, hindi ko papangalanan. Sabi ko, bakit? Alam mo naman kasi kung minsan, bihasa, magagaling, paggamit ng mga verses ng Bible. Kaya kung minsan nakaka-turn off na, pero pareho rin naman kami, wala namang pagbabago, ginagamit lang. Sabi ko, wag mo naman lahatin.
Kung medyo na-turn off ka, siguro baka mali lang yun mga kasamahan mo dyan. Nagpapa-impress. Si Senator Pampilo Lacson, mga bossing, nagsalita. Dapat, wag na po mangyari yung 2025 General Appropriations Act. Alam niyo mga boss, dito po sa pag-insertion o yung sinasabi ho natin bicameral budget hearing or BICAM, dapat isinasa publiko na. Isa publiko. Dapat nila live stream. Dapat naririnig ng tao at nakikita ng tao. May full transparency. Para maiwasan na po yung sinasabing budget insertion. Alam ko naman po na talaga, wala namang masama doon sa sinasabing budget insertion. Yung importante lang sa budget insertion, it has to be justified the necessity of why you're inserting. Ano po yung insertion na to? Tingnan po natin dito. Sa Senate pa lang, at least 100 billion na. Nagulat nga ako sa individual insertions to. Ito ang naka-FLR for later release. Tsaka na po yan, nakatinabi. Such insertion could threaten the economy because they would help or diverted funds could have gone to infrastructure programs that were planned and vetted at the barangay, city, and regional level. Ito na pong sinasabi po natin the last time Alam nyo, itong budget, BUB, ano bang isipin ni BUB? Bottoms-up budgeting. Itong bottoms-up budgeting, programa po ito, nag-umpisa po ito noong panahon ni Pinoy. Kaya po sinasabing bottoms-up budgeting o BUB kasi ang ibig sabihin dito, ang mga tao, sinasama po na inclusivity, hindi exclusive lang. Alam niyo po nangyayari dyan sa bicameral committee hearing. Exclusive lang sila Gawin niyong inclusive. Isama niyo pating tao. Stop making the bicameral committee hearing exclusive sa mga mambabatas, congressman at senador na nag-i-insert, na nagsisingit. Hindi po nalalaman ni Juan de la Cruz kung anong nangyayari sa loob ng sinasabing bicameral committee hearing. Kaya nakakasingit po ng 100 billion pesos. Nagulat daw si Senator Pampilo Lacson sa mga individual insertion. Yung sinasabing for later release. Ibig sabihin, kitty fund. Tinatabi po nila. Anong ibig sabihin dito? Savings. Ipinagbawal na po yan ng PDAF. Pinagbawal na po yan ng panahon ng Korte Suprema. Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Hindi po pare-pareho dahil 10 po kami magkapatid, isa yung mauna at siyam na lang natitira. Kami po yung mga first generation. Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko, dito po sa aking mga anak. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itaga nyo sa bato. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito po nga aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam ba naman pagdating dito, sasabi, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito, pero tingnan nyo to. Sino pang matutuwa niyan?